magpatuloy ng ganito ang Senado. Kung tanong mo naman, kaninong panig akong ngayon, ang panig ko mula't mula hanggang ngayon ay sa Senado. Hello, sa mapagpalang araw po, muli mga minamahal kong kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga OFW at balikbayan po sa iba't ibang panig po ng ating mundo guys. Sa mapagpalang araw o gabi po dyan sa inyong kinaroon ng mga lalabs ha. Kumusta po kayo at may love shoutout po sa inyo. Ingat po palagi mga minamahal kong kababayan guys ha. Mayroon po tayong itatopic po ngayon guys no. Itong sinasabi po ni Senator Marcolita na tungkol kay Chis Escudero na humudas daw po. Ay pareho naman silang hudas guys no. Oh, kung itong si Chis Escudero ay humudas sa kanila, eh itong 10 na sa minority po ngayon na nagpipilit na manatili po sa kanilang position as majority, lalo na po ito si Alan Peter Limonyo Cabatano po na ito, na ayaw po bumitaw sa pagkakapituko po sa position sa Senate President guys no, kahit na wala na talaga, wala ng pag-asa. So ayun kaya Senatong Marcolita ay hinudas daw po sila. Masahol pa daw po sa hudas itong si Kiso, si Chis Escudero. Parehas lang naman po sila mga minamahal kong kababayan, di po ba? Oh. Kasi kung hinudas po sila ni Chis Escudero, ay nauna po sila ng hudas sa sambayan ng Pilipino. Di ba mga minamahal ko? Dahil tayo po nagluklok sa kanilang posisyon. Para maging mambabatas po sila at paglingkuran po ang buong sambayan ng Pilipino guys no. Hindi po sa isang pamilya lamang na mga Duterte ang kanilang kasalukuyang pinaglilingkuran. Alam naman natin lahat yan. So sino po ang pinakahudas po sa kanila? Hindi ba't pari-parehas naman sila? Hindi niya nakikita ang sarili niya sa ginawa ni Kiso? Di ba mga minamahal? Kung mabuti pa nga ito si Kiso kahit pa paano nakapuntos guys Sa huling sandali guys nakagawa ng kabutihan. Di ba? Dahil lumipat ito, tumawid sa kabilang bakod. Sa majority po ngayon. Di ba mga minamahal kong kababayan? Pero hindi ko po nakakalimutan yung ginawa niya noong siya naging Senate President. Kaya wag po tayong masyadong magpapabula po sa mga ganitong klaseng senador guys no. Ako bilib ako dito kay Chis Escudero. Magaling sana yan na senador Kaya lang paminsan-minsan kapag umiral yung alam nyo na, di ba mga minamahal kong kababayan, yung panggugulang, kaya nalilihis sa landas guys no. Sayang nang hinayang ako rito. So mga minamahal kong kababayan, dito po nag-umpisa guys ang sinasabi ni Marcolita na panghuhudas sa kanilang mga minority po ngayon. Oo. At panoorin nyo po ito mga minamahal kong kababayan hanggang dulo para malaman nyo rin po ang explanation po ni Kiso. Tama rin naman po ang naging pasya po niya. So ayan, panoorin nyo po ito mga minamahal ko ha. Let us pause for a minute of silent prayer.
Deputy Secretary for Legislation to call the roll. Roll call of members. The Honorable Senators Aquino, Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camille, Villar Mark Zubiri, Senate President Cayetano Alan, With Pangilinan, Soto, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camille, Villar Mark Zubiri, Senate President Cayetano Alan. with 12 senators present, the chair declares a quorum. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. At ito naman mga kababayan, ang explanation po ni Kiso. Sa huling sandali ay nagdesisyon naman siya ng tama para sa Senado. Panoorin niyo po. Walang sesyon ng Senado dahil nakasaad sa saligang batas. Hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado ng sosobra sa 3 araw nang hindi nagpapaalam sa kabilang kamera. Kahapon, kung hindi pa kami nagsesyon, lalabagin na namin yung provision na yun ng saligang batas. At kahapon, bagaman walang opisyal na pahayag, nagbigay na ng sulat si Senate President Cayetano na wala ng sesyon. So, kinailangan talagang mag-convene na ang Senado kahapon. So, hindi ka ba natatakot sa paglabas mo sa plenaryo, tawagin kang traidor? Kasama yun siguro, pero tatawag sa rin traidor yung hindi sumasang-ayon sa'yo. Sa totoo lang, JC, sa sobrang polarized ng ating bansa ngayon, wala nang makakakuha ng suporta ng 80% siguro, 70%, o baka 60%. Mas swerte ka na kung may posisyon ka, 55% sumama sa'yo. Halos hati-hati ang bansa natin sa ngayon na napakabigat bitbitin ha. Ang hirap gumalaw, ang hirap magpasya, ang hirap magkaroon ng isang aksyon o paksa na pwedeng pagkaisa ng higit na nakararami. Ang definisyon ko ron, 70-80%. So palaging may ganun, pero bahagi na yan ng trabaho ko siguro sa serbisyo publiko. Kung magpapasya akong tumakbo muli, hindi mapagpapasyahan at huhusgahan ng taong bayan yun sa balota. Kung magpapasya akong hindi na, walang pagkakataon na mahusgahan yun. Pero, tama ka. Kasama sa trabaho yun, kinabahan ba ako, natatakot ba ako sa mga ganun? Siyempre, concern yun. Pero hindi ka naman din pwedeng matakot doon at gumalaw base sa takot. Na baka may ganyan, baka may ganyan. Ginagawa ko lamang kung anong tingin ko tama. Ano man ang paksyon o grupo na kinabibilangan, ano man ang pagkakaibigan na meron o wala sa isa o magkabilamang pangkat. For your own interest or for collusion issues or perhaps in exchange for a suitcase or something? What can you say, sir? Where? 5 people filed cases against me. There were 5 pending cases back then, including the 420. 3 of those 5 have already been dismissed. We prove that we are innocent. We face them one by one. There are 2 cases still pending. We are facing those as well. And it is our firm belief that we will overcome them and prove our innocence. But we are facing those, and they have nothing to do with this. I hope it stops now. Yes. It's still the same, though. There's really no change. Whatever my situation was before yesterday, that is still my situation today. We are counting on the investigating agencies or the court itself if they will still file the case. We will prove our position that we did nothing wrong or violated any law. So it just continues on, and it didn't stop. Kung ang tanong mo ay majority ka ba o minority? Ang definisyon ng majority sa Kamara man o sa Senado, bumoto ka sa nanalong Senate President. Ang definisyon ng minority, bumoto ka sa natalong Senate President. So kung maalala mo yung election ni Senate President Cayetano, bumoto ko para sa kanya, so majority ako. Yung iba bumoto para kay Senator Soto, kaya sila minority. Pero dagdag ko, hindi porkit majority ka, kakampi ka ng administrasyon. Hindi porkit minority ka, kakampi ka ng oposisyon. Hindi porkit majority ka, iisa lamang ang boto nyo. Nung in-archive ko yung impeachment ni VP Sara last year, yung boto hindi sumunod sa majority-minority. Tulad ng ibang mga kontrobersyal na botohan. Halimbawa, si Senator Risa yata, nung panahon yun, bumoto para labanan yung pag-archive. Si Senator Lacson nag-abstain. Si Senator Zubiri bumoto para i-archive yung impeachment. Magkakakampi sila sa minority, pero hindi pare-pareho ang boto nila. Ganon din ang mangyayari botohan sa mga kontrobersyal na bill. Death penalty man, divorce man, SOGI bill man, abortion. So, hindi yan susunod sa mga linyang ganon. So, majority-minority, hindi ibig sabihin, tulad ng sinabi ko, isang boto o grupo kayo pala. Okay.
Hanggang dito na lang po muna ang inyong Kuya Alan guys. Maraming salamat po. At sa mga bago pa lang po sa ating channel, sa ating bahay guys, ay paki-follow nyo naman ako o subscribe. Paki-subscribe nyo naman po ako. At like na rin po, pakibigyan nyo na rin po ako ng reaction at saka mag-comment po kayo dyan. Okay, maraming salamat po and God bless. Ingat po palagi mga minamahal kong kababayan, local man, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga OFW at balikbayan po dyan. God bless po.